Magandang hapon mga kaibigan, another day, another chicken vlog. Kung inyo po makikita, ito na po yung ating trayo na BPR. Nilipat na po natin sila sa mas malaking kulungan dito sa bagong gawang kulungan. At masikip na po sila dun sa ating isa. Nakarecover na po sila na totally. Tingnan nyo po ang lalaki na nila. Nag-isang buwan lang po sila ng 17. Thank God at nakarecover po sila. Tingnan nyo to, ang ganda. Ito po ay isang hen. Ang roe po ay yan. Yun po ang roe, yung may malaking palong yun, yung nasa dulo. Ito isa pa ring hen. Ang ganda po nila, oh. Laki. Buti na lang hindi naapektuhan yung kanilang paglaki. Babies! Curious po sila saan. So magiging topic po natin ngayon ay tungkol sa ating mga manok na may kung may sakit po. Yan. At ito nga po, kung makikita nyo, ito po yung isa sa mga anak ni Mocha at ni Makoy. Napansin ko po kagabi na medyo matamlay siya. Hindi rin po siya masyado nagkikikilos, kaya inhiwalay na po agad natin. Kasama po ng ating isang upgraded native roe. At meron din po tayo kahapon na isang upgraded native na hen naman, na itinapon na po natin sa agbang dahil hindi po natin kayang hindi natin sila kayang wakasan, kaya tinapon na lang po natin sa agbang. Bahala na po siya kung mabubuhay siya. Yan po. Ito naman po ay under observation lang. Kung makaka-recover po siya in 2-3 days or in a week, pwede pa po natin siyang isama uli sa iba. Pero pagka hindi po, wala po tayong choice. Kung hindi, itapon na lang po uli or ipamigay, gawing ulam. Yan po, sa mga nag-aalaga ng manok, alam po yan. Kaysa gastusan po natin ng pagkain, ng oras, ng pera, yung pong malalaking farm, minsan ibinabaon na po yan or ipinamimigay para hindi na po makahawa sa iba or makakuha ng space. Pero tayo naman po ay small backyard lang, kaya bibigyan po natin sila ng pagkakataon na makarecover. Ganon din po ito pong ating padalawang batch ng anak ng ating Red Queen na namatay ay atin pong inihiwalay din dahil napansin po din natin na nagtatamlayin po sila. Kaya bibigyan din po natin sila ng 1 linggong palugit. Kung makaka-recover po sila, okay po. Pagka hindi po, baka itapon na rin po natin sila. Ayan po, mas okay po yung ganon kaysa pag-aksayahan po natin ng oras. Kita nyo po, oh. Hindi po normal yung ganyan dahil ang manok po sa umaga talagang active yan. Ito po patulog-tulog, may nararamdaman po yan, laging pikit. Tapos ito namang ating dalawa dito, maliit. Siguro nagkasakit to bago ko dumating. Naapektuhan po yung kanilang paglaki. Ang tawag po dun dito sa amin, bansot na po sila, kaya hindi ko po alam, baka itapon ko na rin po yan. At ito naman pong ating mga dito, kulong sa tangkal, ay magagaling na po. Ayan. Tsaka kung makikita nyo po, 3 na lang po itong ating Brahma dito na porkal, dahil atin pong nairegalo na dun sa ating isang kaibigan yung 3 pong nandito pa rin.
Doon po sa nakakuha kay Makoy, niregalohan po natin siya ng pang-ulam. Yan po. Yan po mahalaga sa lagi niyo pong chinecheck ang inyong mga manok. Yung early detection po ng mga sakit, napakahalaga pong bagay yan dahil una po sa lahat, pagka contagious disease po ang tumama sa inyong manok, pwede po kayong malagasan o pwedeng ma-wipe out ang inyong manukan. Kaya mahalaga po na may quarantine area kayo, may quarantine facility kayo para hindi po magkahawa-hawa yung inyong mga manok. Kaya mahalaga po yung araw-araw, hindi lang po kayo basta-basta nagpapakain, chinecheck nyo rin po yung galaw ng inyong manok. Pag pinapansin po kayong maliit na bagay na off, hindi nyo na po dapat yun ipinagpapasawalang bahala dahil pwede pong simula na po yun ng sakit na nakakahawa. Okay lang po sana kung hindi nakakahawa, kung hindi po talaga makaka-wipe out ng inyong manukan. Kung simpleng sipon lang, madali pong anuhin yan. Pero pagka po mga Marex na mga NCD, yan po mga ganyang klase, talaga pong may possibility na ma-wipe out ang inyong mga alaga. Kaya early detection po at prevention po talaga, at saka yung vaccine ang kailangan. At syempre po, dapat lagi pong malinis yung ating lugar para hindi po pamahaya ng kung ano-ano klaseng bakterya. Kaya dito po lagi po tayong nagwawalis-walis, tapos lagi nating nililinis ang mga kulungan para mapanatili pong safe ang ating kapaligiran. Biosecurity po ang isa sa pinakamahalaga sa pag-aalaga ng kahit na anong klaseng hayop, dahil doon po nagsisimula yung mga sakit. Pag madumi po ang inyong lugar, kahit na po anong klaseng vaccine, kahit na anong klaseng gamot, hindi po yan nakakasigurado na makakasurvive ang inyong alaga. Ang mahalaga po dyan is prevention. Dahil kahit po may vaccine, hindi po 100% yan sigurado na hindi kakapitan. Pwede pong kapitan yan. Let's say makakabawi po sila ng madali, pero meron pa din pong fatal agad, lalo na sa mga sisiw, na yun po ang ikinasasawi nila. Kaya mas maganda po talaga biosecurity. At syempre early detection sa ating mga alaga. Ulitin ko po, dapat po kilala nyo yung mga manok nyo. Alam nyo pagka hindi ganun yung kilos ng normal na manok, alam nyo po agad kahit malayo kayo na may kakaiba. Lapitan nyo po agad, chicken nyo, mata, ilong, ng lalamunan, tapos ipot, kung nakakulong naman po or limited lang yung area, tingnan nyo po yung ipot, dahil doon nyo po malalaman kung mabilis na kung may sakit po ang inyong mga alaga. Kaya po dito, kahit medyo mainit, umuulan, basta may oras po tayo, talaga pong nililinis natin ang ating manukan at hindi po tayo tumitigil. Napakahalaga po niyan. Yan po ay question ng survival ng ating mga alaga. So yan po, makikita nyo sa total na anak ni Mocha na 11, bali siyam na lang po yung natitira. Nakapagtapo na po tayo ng isang hen, tapos yung isang rin naman natin nadali ngayon. Tapos dito naman po sa ating mga upgraded native na maliliit, ganon din po, 11, dalawa na din po yung nadali. Kaya yan po. At ito naman po yung ating mga malalaki na. Chill lang sila dito dahil sa awa ng Diyos ay umulan na po dito sa atin, nabawasan po yung sobrang init. Kung makikita nyo po ay medyo madilim dahil may bagyo daw po na nakapasok. Hindi ko lang alam po anong pangalan, pero malaki na pong iba talaga ng init ng panahon ngayon. Medyo malamig na yung hangin, tapos medyo chill na. Tingnan nyo po ang ating mga manok, hindi na po sila humihingal, hindi katulad nung isang linggo na
sa ganitong oras po, lahat po yung mga yan hingal na at lagi pong ako nakabantay dahil may posibilidad po na anytime ay may ma-heat stroke. Ngayon po, chill lang po tayo dito, nag-aabang, nagtitingin, nagko-control. Hindi na po tayo natatakot sa heat stroke. Ito po, oh, yan. Makikita nyo, yan na po yung mga anak ni Mocha. Kakaunti na po. Bale, 4 po yung may ganong kulay, may pula-pula, tapos 5 yung pure black. Ito puro, itong nasa unahang ito, tsaka yung nasa dulo na yun, yung dalawang matangkad. Tapos yung mga maliliit po, hen po sila. Diyan po tayo magsa-selection ng ating for keeping po natin, na ipapalit po natin kay Mocha dahil matanda na po si Mocha. Baka huling pasisiw na po natin ito kay Mocha at pagre-retire na po siya natin. Pag-i-enjoy na lang po natin siya sa kanyang buhay bilang manok, hindi na po natin siya gagamitin. At ito naman yung ating tatlong Maria, yan, laki po nila. Ilan, tatlo. Ito po ay upgraded native, yan. Ito po ay upgraded native. Anak po sila ni Dagul. Tapos yung pong isang yun nasa likod, pure native po yan. Malaki din po, kaya po sila ang ating tatlong napili. Ayan pala, may itlog na isa, yan. Inilipat po natin sila dito dahil nag-repair po tayo doon sa kulungan nila doon. Dahil nabali na po yung kanilang hapunan. Tsaka nilinis po natin ng ayos yung kanilang beddings. Yan. Kaya nandito po sila. Yung tatlo po na yan ay halos tumitimbang ng 3 kilo ang isa. Lalo na po yung brown na yon at si Maya at itong si May, malaki po to. Yun naman pong pure native natin, matangkad. Naglilimlim po yan. Yan pong dalawa hindi. At ito na po yung iba nating mga sisiw. Yan po. Ito po yung mga upgraded native natin. Mga anak po sila ni Dagul. Tingnan nyo po. Ayan o, ganyan ang kulay ni Dagul nung bata pa siya. Ayan. Bale, sama-sama na po yan. May 1 month, may magto 2 months, may 2 months na mahigit. Yung malalaki po 2 months mahigit, yung maliit na maliit po noon 1 month mahigit. Tapos meron din po dyan 2 pirasong 2 months exact lang po. Hindi ko lang po matandaan kung alin dyan yun. Yan po si Whitey. Tapos ito po yun, si Choco. Naglilimlim na naman po sila. Tsaka itong isa nating manok, kahit na wala po silang itlog dahil lagi ko po kinukuha. Ayan po, naglilimlim pa rin po sila, masyado po silang brody. Asil po silang dalawa eh. Hindi na po muna tayo magpapasisiw, madami pa tayong mga manok. Yan po si Choco at si Whitey ay halos kasabayan ni Mocha. Mag-4 na taon na rin po sila. Yan. Sila po yung pinaka senior dito sa ating manukan. Ito naman po si Dagul ay 2 years mahigit. Yan. Ito naman pong ating Rhode Island na itong buti lang po at nakasurvive po, nakita natin. At ito rin po yung isa na daplis na rin pong na heat stroke, nung kasagsagan ng heat stroke. Ng ng sobrang init. So, yan po muna ang ating video for today. Dahil mukhang uulan po ulit, kailangan po natin magmadali dito. So yun po, mukhang mababawasan na naman ang ating mga alaga. Pero kasama po talaga yan sa pag-aalaga ng mga hayop. Ganun po talaga ang buhay ng mga nag-aalaga. Minsan okay, minsan hindi. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. At hanggang dito muna po. Salamat po.